Tayo po'y manalangin, mga minamahal na mga kapatid. Mapagpalat dakila po naming Diyos, ng tahanan po ay nasa kaitaasan ng langit. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay muling lumalapit at nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa umaga pong ito. Purihin po kayo, O Diyos, sapagkat kayo po'y napakabuti at patuloy niyo po kami iniingatan at patuloy niyo kami nililigtas sa amin pong buhay at muli po naming tinamasa ang inyong pong pag-ibig at ang inyong pong biyaya sa umaga pong ito, dakilang Diyos. Narito po kami muli, amin pong hinihiling sa inyo ang pagpapala at biyaya sa pamamagitan ng inyong pong mga salita at sa pamamagitan ng panahon pong ito na muli po naming tatanggapin ang patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming pong buhay. Pagpalain po
ang aming programang ito, Diyos, maging ganun din naman ang mga may bahagi sa umaga po ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, happy God first morning po sa inyo pong lahat. God first morning. Good morning po. Alright. First morning po. Kasagutan. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sa umaga pong ito, ako po ang inyong lingkod, Pastor Jomer Clerigo, ang siyang magiging host ng ating pong God First Morning. Para po sa ating unang bahagi ng ating programa, ay nais ko pong banggitin sa inyo ang may mga bahagi po, mga kaibigan. Ang ating pong Bible reading ngayong umaga ay nakatuon po sa aklat ng Esther chapter 7. At ang mangunguna sa pagbabasa po nito para sa atin ay ang kapatid na si Sister Elma Santos. At pagkatapos po niya itong binasa ay pagkakaluban po tayo ng mga refleksyon nila Pastor Tony Zalarza at ni Pastor Joel Ramirez. At pagkatapos po ng kanilang mga refleksyon ay muli tayong babalik kay Sister Elma Santos para po sa ating pananalangin. So sa umaga pong ito mga kaibigan, ay atin pong ipagkaloob kay Sister Elma ang Bible reading. After po niya ng prayer pala mamaya ay makikinig o makakapanood po tayo ng atin pong history or church history video po sa atin pong unang bahagi ng ating programa. So happy God first morning, Sister Elma Santos. Sa inyo na po ang panahon upang pangunahan po ang ating programa sa Bible reading mula po sa aklat ng Esther chapter 7. Happy God first morning po. Pastor, wala po yung mga may participants natin ng first part, absent silang tatlo. Alright, so sa pagkakataon pong ito mga kaibigan ay hayaan po ninyo na ako na po muna ang magbabasa at kung sino man po ang magbo-volunteer sa Pastor, prediction. Yes po? si Ma'am Feli, nagtaas po na kamay. Baka po gusto niya mag-lead Alright, ng Bible reading. okay, sige po. Pwede po ba na kayo po ay amin pong hilingan, kapatid, para po sa ating Bible reading ngayon po umaga. Pastor, opo. Brother Edmond, sino ngayon nagtaas po ng kamay? Ma'am Feli po. Ma'am Philly, good morning. Happy God first morning po. O baka nagkamali lang, Pastor. Alright, sige ho. Thank you. Hayaan niyo ho na ako na ho ang manguna sa ating pong pagbabasa sa umaga pong ito. So narito po ang Esther chapter 7, mga minamahal na mga kapatid. Ganito po ang sinasabi, binitay si Haman. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari kay Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking kababayan ay inyong iligtas, sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na ako gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Itinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig ang masamang si Haman. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya ay paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, narito, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ang aking pamamahay. Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpanan ng mga lingkod ng hari ang muka ni Haman. Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga iyunoko ng hari,
nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo. Mahal na hari, ang taas po ng bitayan ay 22 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai pagkatapos napawi na ang galit ng hari. Ayun po ang ating kabanata na nakatuon sa aklat ng Esther chapter 7. So, sa umaga pong ito mga kaibigan at mga kapatid ay kung mayroon pong magbabahagi ng refleksyon sa inyo, ay akin po kayong inaanyayahan na inyo pong itaas ang inyo pong kamay sa may nais na magbahagi po ng kanilang refleksyon. Siguro po, Sir Melvin, narito din po ba ang ating mga tagapagbigay ng refleksyon, sila Pastor Tony Zalarza, and si Pastor Joel Ramirez? Ako yung kapalit kay Pastor Joel. Okay, good morning. Happy God first morning, Pastor Dan. Salamat po sa inyo pong tugon. Para po kay Pastor Tony, nandyan po ba siya? Mga kapatid? At kung wala hindi naman, available marami. Pastor Tony. Okay, Hindi yes po, available, go ahead Pastor po. Bernard. Pastor, Pastor happy God Tony. first morning po sa inyo. Sige po. Sino pong mauna? Atin po munang unang ibigay ang pagkakataon kay Pastor John. At ang panghuli po ay si Pastor Joel, si Pastor Dan Harapa po para sa last part po ng reflections. Happy God first morning po, Pastor John. So, si Pastor Tony hindi daw available. Okay po. Kaya si Pastor Dan Harapan na ang nagre-reflect. Okay. Nagdadagdag na lang ako maya-maya. Okay. Pastor Dan, sa inyo na po ang pagkakataon, kayo na po ang mauna para po sa ating pong refleksyon mula po sa aklat ng Esther chapter 7. Happy God first morning, Pastor Dan. Tiga lang, wait lang. Sige po. Sige po. Good morning po mga kapatid. Ang reflection ko po sa reading po na Esther chapter 7 ay una po, pinakain muna, in-invite muna ang hari, invite na Esther. At merong mahalagang si Esther mahalaga siyang sasabihin. Pero hindi niya sinabi doon sa kingdom kung ano ang, di ba, inabot yung scepter. Hinawakan ni Esther yung dulo ng scepter. Pagkatapos ay akala niya papatayin siya pero hindi pala, di ba? So, sinabi niya yung concern niya. Pagkatapos nun ay in-invite niya para kumain at doon daw sasabihin ni Esther. Pero nung kumain sila, sinabi ng king kung ano yung concern niya, sabi ni Esther, hindi, kain lang muna tayo ngayon. Bukas ko lang sasabihin, balik ulit kayo at magpa-banquet ulit bukas. So kasama niya si Haman. So si Haman ay nag-expect na mahalaga talaga siya, special siya kasi pinagawan pa siya ng banquet ni Esther. So nagmayabang pa talaga si Haman, akala niya para sa kanya yung banquet na yun. Tapos kinabukasan, bumalik sila ulit. Kumain sila ulit kasama nung hari, silang dalawa ni Haman doon sa bahay ni Esther. So doon na sinabi ni Esther yung kanyang concern dito sa chapter 7. So ang ang lesson doon ay pinasuspense muna ni Esther ang hari sa kanyang concern. Minsan kasi sa atin kapag ma-suspense tayo kung ano ba talaga para ma-excite tayo ba kung ano yung talagang
pangyayari. Kaya parang mananabi ka kung gusto mong malaman talaga. Diba pag may nung nagkakwento ay sasabihin mo talaga, sige sabihin mo na, sabihin mo na. Hindi, mamaya na, hindi, sabihin mo na. Oo. So, dito, pinakain mo na ni Esther, binusog mo na niya yung hari. Pagkatapos nung nabusog na ng 2 beses, ay doon na sinabi ni Esther yung kanyang concern patungkol sa papatayin siya kasama ng mga Hudyo, papatayin siya at ang papatay ay si Haman pala. So dito, meron ng kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach. Tayong mga lalaki ay mas mabilis pakiusapan kapag busog na, di ba? Irritable tayong mga lalaki kapag gutom. Pero kapag ang lalaki ay pinakain mo na binusog mo muna tapos saka mo pakiusapan, ang bilis umuo, ang bilis kasi busog na eh. So, yun yung mga reflection na na-reflect ko doon sa verse 1 and verse 2. Dito naman po sa verse 4, minsan nakakatakot banggitin yung di ba babanggitin ni Esther yung kanyang yung kanyang concern. Kasi nakakatakot banggitin yung katotohanan. Pero naunawaan ko dito sa ating lesson, na reflect ko na pinapaalala sa akin ng Diyos na wala akong dapat na ikatakot dahil sa pagsabi ng katotohanan ay kasama ko ang Panginoon. Kasama ko siya. Kasama natin siya sa lahat ng mga challenges sa buhay. So, yun. Sinabi ni Esther yung kanyang concern, ang pagtangkang pagpatay sa kanya, pagpatay kay Mordecai na kanyang uncle. So, pagdating dito sa verse 7, narinig ng hari, naggalit yung hari, matindi yung galit ng hari. Sabi dito sa verse 7, the king got up in a rage, left his swine and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. So yung reflection ko dito ay hindi nag-react agad yung hari, Hindi siya kaagad nag-react. Nung sinabi ni Esther, wala siyang sinabi. Naggalit lang siguro siya, namula yung mukha niya. Parang hindi niya ma-explain yung kanyang damdamin. Iniwanan niya yung kanyang wine. Siyempre, hawak-hawak siguro niya yung kanyang baso. Nung pagsabi ni Esther ng ganon, bigla siyang nagalit, namula siguro yung kanyang mukha. Wala siyang sinabi, umalis siyang bigla. At pumunta siya sa kanyang garden sa labas. So, nang naiwan doon sa loob ng bahay ni Esther ay si Esther at saka yung si Haman. So, yung na-reflect ko dito sa sitwasyon na ito ay kung i-apply ko to sa sarili kong buhay, hindi kaya sa atin, hindi kaduwagan yung pansamantalang pag-iwas sa conflict. Mahirap harapin ang conflict kapag ang puso natin ay punong-puno ng galit. Diba, pag galit ka, galit din yung taong kaharap mo. Maaring hindi tayo makapag-isip ng tama kasi puro galit yung nasa puso natin. Kapag sobrang galit na yung nasa puso natin, baka maging negatibo yung ating maging reaction doon sa conflict. So much better na lumayo muna tayo, pansamantala, pagpalamig, at kapag nakapag-isip-isip na ay bumalik na lang kapag nag-cool down na. So yun yung ginawa ng king. Galit siya, hindi kaagad siya nag-react. Pagkatapos nun, umalis siya. Tapos nung umalis siya, pagbalik niya, sa kanya na ibinigay yung kanyang judgment.
So, maganda po ito sa atin mga kapatid na yung ganitong ugali na hindi ka agad mag-react. Medyo kung magalit ka lang, pero baga kung meron pala tayong kagalit o ka-conflict, magliwaliw muna tayo, umalis muna tayo pansamantala, mag-ice cream muna tayo sa 7-Eleven, ano. Tapos kapag nahimasmasan na ay saka bumalik. At pagkatapos ay harapin yung problema. So yun dito sa verse 7. Yung last part naman, yung reflection ko dito, medyo napahaba na yata ako. Dito sa last part naman, dito sa verse 9, verse 10, sa last part ng mga verses ay na-reflect ko dito na alam naman natin yung ang pinag-ugatan talaga ng galit ni Mordecai ni Haman kay Mordecai ay hindi pagyuko dumaan si Haman, lahat ay yumuko pero si Mordecai ay hindi. So mula nun ay galit na siya kay Mordecai at nag-iisip na siya na pabagsakin si Mordecai at patayin. Hanggang na-research niya na si Mordecai pala ay isang Hudyo na pero hindi alam ni Haman na si Esther ay isang Hudyo. Sikreto kasi yung kay Esther. So gusto niya nang patayin. So delikado yung buhay ni Mordecai. Pero na-reflect ko dito, ng lesson na tutunan ko sa personal kong pagbabasa kagabi ulit dito sa story na to na kung mayroon mga tao na nanakit sa atin ay hindi bulag ang Diyos. Kung hindi man kagantihan ng Diyos ora-orada ay balang araw ang Diyos ang gaganti na para sa atin. So yun po yung akin pong Pastor Jomer, yung aking na-reflect dito at happy God first morning po sa inyong lahat. Alright, happy God first morning. Thank you so much Pastor Dan sa inyo pong isang refleksyon na nagpapakita sa atin kung ano dapat ang atin pong magiging reaksyon sa atin pong mga napapakinggan o kung tayo po'y nasa kalagitnaan ng pagkagalit. At salamat po Pastor Dan. At mga kapatid, meron po bang nais na magdagdag sa inyo? Maaari po ba ninyong itaas ang inyo pong mga kamay? Or di kaya naman po ay maaari nyo pong idagdag o ilagay po ito sa ating chat box po mga kaibigan para po atin po itong mabasa po mga kapatid. Okay, so narito po si Pastor John Barido. Happy God first morning Pastor at ano po ang inyo pang maidadagdag dito po sa ating nabasa bilang bahagi po ng ating pong reflection. Happy God first morning po. Happy God first morning, Pastor Jomer. And happy God first morning po sa bawat isa sa atin. Yung tagpo ng Esther chapter 7, mga kapatid, kung titingnan natin ay isang bahagi ng buhay ng tao na malimit maramdaman. Makikita natin na ito ay punong-puno ng courage at pagtitiwala sa Panginoon sapagkat sa isang bahagi ng buhay Pastor Jomer ay hindi ganun kadali yung hinarap ni Esther. Pero nakita natin sa bahaging ito yung pagsama ng Diyos sa kanila. At kung titingnan natin, isang bagay yung nakita ko dito habang binabasa ko yung aklat ng Lamentation chapter 3. Kung titingnan natin doon sa verse 26, ang sabi ay, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. At doon sa mga bahagi ng talata, sabi ay, doon sa verse 32 ng Lamentation chapter 3, sabi ay, sapagkat bagaman siya ay nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Kaya kung titingnan natin yung bahagi ng kwento ng Esther dito sa bahaging ito ay ang Diyos ay hindi bingi gaya ng ating mga napag-aralan ng mga nakaraan. Ang Diyos ay hindi bulag
doon sa bahagi ng kwento ni Esther. Kung titingnan natin ay ang Diyos ay naghahayag ng kanyang kagandahang loob para doon sa mga anak na patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Dito kung titingnan natin, yung paggabay ng Diyos ay sumasa Kanyang bayan pa rin. Kasi sa tagpong ito, kung titingnan natin, si Haman ay nagtangka ng hindi mabuti para sa bayan ng Israel. Pero sa isang banda ay gumabay ang Diyos sapagkat ganun kabilis nagbago ang sitwasyon ng plano ni Haman. At sa buhay ni Haman, kung titingnan natin, yung mga bagay na simple lang na issue, pero pinalaki niya. At sa pagkakataong ito ay nakita natin yung kanyang pagmamataas sa sarili niya na masyado siyang tiwala. Subalit sa pagkakataong yun ay nagdulot yun ng hindi mabuting bagay sa kanyang isip. Kung titingnan natin, at yung pagkakataon na yun ay nabaligtad. At dito makikita natin yung mayamang paggabay ng Panginoon na hindi siya nagpapabaya doon sa mga taong patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Yung mga pagkakataon sa buhay natin na Pastor Jomer, kinakailangan lang nating patuloy na umasa at magtiwala sa Panginoon. Inaakala natin may mga pagkakataon na parang bingi ang Diyos. Parang sinasabi natin, ang tagal namang makinig ng Diyos. Doon sa mga bahagi ng buhay natin na minsan nandun tayo sa mga critical na sitwasyon. Naiinip tayo sa gagawing pagliligtas o di kaya sa gagawing sagot ng Diyos sa ating mga pagdaing. Pero ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 ay merong panahon ang bawat bagay. Minsan, tinitingnan ng Panginoon yung marubdob na pananampalataya natin. Kung hanggang saan at kung paano tayo aasa at magtitiwala sa Kanya. Pero doon sa bingit talaga ng pagkakataon na wala na tayong magagawa at ibinigay na natin ang ating lubusang pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon, ay doon naman siya tutugon sa mga panahon talaga na ibinigay na natin ang buong pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Ang gusto lang makita ng Diyos, mga kapatid, ay ibigay natin lahat sa Kanya. Yung tagpo sa buhay natin na talagang nagawa na natin lahat. At ang Diyos talaga ang ating sukdulang pag-asa at pinagtitiwalaan. Doon ipapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa panahon na ibinigay na natin lahat sa Kanya. Ang mahalaga lang dito, mga kapatid, ay ibigay natin lahat sa Kanya. Hindi tayo magbibigay sa ating kapwa-tao ng tugon o di kaya doon sa pinakamalapit nating kaibigan. Kundi ang ipinapakita dito ay ibibigay natin lahat sa Panginoon. Sa Kanya lamang, wala nang iba. At doon sa tagpo na yon ay ipapakita ng Panginoon ang Kanyang awat habag sa ating buhay upang sapat siyang tumugon doon sa katiyakan ng ating pananampalataya at pag-asang ipinagkaloob sa Kanya. At sa pagkakataon yun, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. 101% tiyak na siya itutugon at magbibigay siya. Magpapakita siya ng mga bagay na laan para doon sa ating hibik ng ating puso at dinadaing ng ating damdamin. At isang kagalakan sa buhay ni Esther na nakita natin ang Panginoon kung paano gumabay. Kaya sa buhay natin, ito yung mga magagandang aral na palaging nagbubukas ng liwanag ng pag-asa na kinakailangan nating makita araw-araw sa buhay natin. At kapag ito'y natutunan natin, mga kapatid, tiyak ang ating pag-asa gaya ng karanasang ito sa buhay ni Esther. So ito lamang po ang aking maidadagdag. Marami pong salamat at patuloy po tayong pagtalain ng ating Panginoon. Amen. Happy God First Morning. Maraming salamat po. Mga kapatid, Amen. kayo po nandyan. Yan. Pwede nyo pong i-response ito sa pamamagitan na Amen sabi po. ng amen or di kaya ay pusuan po ninyo, mga kapatid. Okay?
Maraming salamat po. At narito po, mayroon pong iilan ditong mga reflection po mga kapatid. Babasahin ko lang po ito. Hindi pagkatapos po ay marahil dalako na po tayo sa susunod na bahagi ng ating pong programa. Ang sabi po dito, sa kabanatang ito ay isinagawa ni Reyna Esther ang ikalawang handaan para kay Haring Asueros at Haman. Dito niya buong tapang na ibinunyag ang masamang balak ni Haman na lipulin ang kanyang bayan. Dahil dito, nagalit ang hari at ipinabitay si Haman sa bitayan na siya mismo ang gaganda para kay Mordecai. Ang aral po dito na binabanggit ng kapatid na nagpadala ng kanyang reflection. Una, ang Diyos ay kumikilo sa tamang panahon. Hindi agad nagsalita si Esther tungkol sa problema. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Matapos mag-ayuno at manalangin, nang dumating ang tamang panahon, binigyan siya ng Diyos ng karunungan at lakas upang magsalita. Na-realize ko na may pagkakataon na nauuna akong kumilos kaysa manalangin at hindi marunong maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ang tugon ko dito ay tulungan ako ng Panginoon na magtiwala, manalangin at maghintay sa plano ng Diyos sa aking buhay. Pangalawa po, sabi ng kapatid, ang tapang ay lumalabas kapag ang Diyos ang pinagtitiwalaan. Napakalaking panganib para kay Esther na ilantad si Haman. Ngunit pinili niyang maging matapang kaysa manatiling tahimik. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tunay na tapang ay pagsunod sa Diyos kahit may takot. Dito ay pinakita na ang pananampalataya ang nagbibigay ng lakas upang gawin ang tama kahit mahirap. Ang tugon ko ay magkaroon ako ng tapang na ipaglaban ng tama at maging tapat sa Panginoon kahit may panganib o pagtutol ng iba. Pangatlo po, ang kasamaan ay bumabagsak sa sarili niyang patibong. Si Haman ang naghanda ng bitayan para kay Mardukyo, ngunit siya mismo ang binitay dito. Dito ay pinapakita na kapag ang tao ay nagtatanim ng kasamaan, panlilinlang at pagmamataas, ay kadalasang umaani ng bunga ng sarili niyang gawa. Sa ating buhay, mayroon ba akong sa aking buhay ay mayroon ba akong mga ugaling tulad ng pride, galit, inggit o paghiganti na maaaring sumira sa akin o sa atin po? Ang panalangin ko sa Diyos, alisin ang pagmamataas at anumang masamang hangarin at palitan ng kabutihan, katapatan at pagmamahal. At sabi pa po dito, ng sumunod na refleksyon, ang sabi po dito, assuming si Haman, masyado po siyang assuming. Sobrang laki ng tiwala niya sa kanyang sarili. Dito ay makikita natin na kapag masyado tayong magtitiwala sa ating sarili, ay babagsak tayo. Kaya madalas ang ganitong ugali, ang masyadong tiwala sa sarili, ang magpapalayo sa Diyos. Kaya lahat ng iyong mga susunod na gawa ay malayo na sa kalooban ng Diyos at kalooban ng kaaway na ang nasusunod. At ang sabi pa nga po dito sa huling refleksyon, Happy God First Morning, Esther chapter 7. Sa chapter pong ito ay tinanong muli ng hari si Esther kung ano ang kanyang hiling. Inamin niya na siya ay isang Hudyo. Sinabi rin na may nagplano na lilipulin sila at tinuro niya si Haman. Nagalit ang hari at pinag-utos na bitayin. Dahil sa kayabangan ni Haman, yung ginawa niyang bitayan para kay Mordecai ay ginamit sa pagbitay sa kanya. Dapat mangyaring maging matapang tayo na ipagtanggol ang tama tulad ni Esther. Kailangan natin magsalita at ipaglaban ang kapakanan ng iba para sa katotohanan. Ang aking tugon, panatilihin ko ang aking pagtatapat o panatilihin natin ang ating pagtatapat sa paggawa ng mabuti at hindi mag-isip ng masama sa kapwa. Gayon din sa tulong ng Diyos, hindi ako magmamayabang. Happy God First Morning. Salamat po sa inyo po mga refleksyon, mga minamahal na mga kapatid. At mula po sa ating binasa at napakinggan, ako po ay naniniwala na mayroon po muli tayong natutunan at nakuhang aral para sa bagay pong ito. Tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa pagpapatuloy ng ating pong programa. Let us pray. O Diyos naming dakila, makapangyarihan at puno ng pag-ibig sa umaga pong ito, Panginoon. Muli po namin pinasasalamatan kayo sa inyong pong kabutihan at sa inyong pong mga salita na amin pong natunghayan ngayon pong umagang ito. Magbigay po nawa ito ng panibagong
leksyon sa amin pong buhay kung paano po kami kikilos, gagawa at magtitiwala sa inyo bilang inyo pong mga anak sa mundong ito. Salamat Ama sa inyong pong kabutihan at sa mga kapatid na nagbahagi ng kanilang pong refleksyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay rako sa ating pong video. Ang ating po is the church history. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Thank you Amen. so much. So, Amen. once again, purihin po natin ang ating pong Panginoon mga kapatid. Mamaya po pala, bago ko po makalimutan, ang isa sa mga kasama natin sa ating
pananalangin for Acts Prayer ay si Pastor Dan Harapa. Thank you so much, Pastor. Tayo po'y darako na sa atin pong Jesus Wins Reading Devotional and Reflection ni kapatid na Jennifer Racadillo. Happy God first morning, kapatid. Nandito po ba Happy ang God ating first- kapatid? Ayun. Yes, Pastor. Good morning. Oh, yes, go ahead. Thank you so much po. Sa inyo na ho ang pagkakataon. Happy God first morning po. Yes po, ang ating pong babasahin ngayong umagang ito sa Nagwagi si Jesus, June 23, 2026 po ay pinamagatan ang kanyang patotoo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. Sa Gawa 7:59 and 60. Ang pandiwang Griego na marturero ay nangangahulugang magpatotoo o magbigay ng saksi. Maraming Kristiyano ang nawalan ng buhay sa patotoo sa kanilang pananampalataya kay Jesus. At iyon ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan ang salitang martir ay ginagamit para sa isang tao na namamatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kamatayan ng mga martir tulad ni John Hus, ang sect reformer na sinunog noong Hulyo 6, 1415 ay nailalarawan na may di pangkaraniwang kapayapaan at matatag na patotoo sa ilalim ng pinakamasamang kalagayan. Ganito rin ang nangyari kay Esteban, ang unang martir. Matapos ang huling sermon ni Esteban, nagngalit ang mga ngipin sa Gawa 7:54 ng kanyang mga tagapakinig bilang pasimula ng pagbabago sa kanya. Sumigaw si Esteban, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos." Hindi pa nagtagal mula noong nagpakita si Jesus sa harap ng mataas na pari bago ang kanyang pagpapako sa krus at nagbigay ng isang katulad na pahayag. Sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit." Ngayon, nagbibigay si Esteban ng patotoo na si Jesus sa katunayan ay nasa kanang kamay ng Diyos, kaya't binato siya, tulad ng kanilang ginawa kay Jesus. Nagbigay si Esteban ng patotoo kung sino si Jesus at kung nasaan siya. Sa sandaling iyon, si Jesus ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Bilang saksi sa kanyang pagsaksi, ay siyang tanging pagkakataon na nabanggit ang titulong anak ng tao sa labas ng 4 na ebanghelyo. Humahanga ako sa mga huling salita ni Esteban at kung paano ito tumutugma sa mga pahayag ni Jesus sa krus. Sinabi ni Jesus, "Ama, sa mga kamay mo ay hinahabilin ko ang aking espiritu." Sinabi ni Esteban, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Sinabi ni Esteban, "Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. Maaring ikaw ay tawagin upang magbigay ng patotoo para sa inyong pananampalataya kay Jesus sa ilalim ng mahihirap na sitwasyon. Tulad ng isang sakit na nagbabanta sa buhay, mga pagsubok at pag-uusig, tumutok kay Jesus at maging matatag tulad ni Esteban. Bibigyan ka ng Diyos ng kanyang kapayapaan na higit pa sa kaalaman." Amen. Ang kwentong buhay ni Esteban, mga kapatid, ay mababasa po sa sulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol. Sa Kabanata 9 po, dito po yung 7 diakono at isa po dito si Esteban. Siya po ay tumutulong sa mga pangangailangan ng mga tao, kagaya ng mga byuda. At sa Kabanata 10 naman po, mga kapatid, siya po ang kauna-unahang Kristiyanong martir. Kahanga-hanga po, mga kapatid, bagamat hindi po apostol si Esteban,
Napakahalaga ng kanyang papel sa kasaysayan ng Biblia sapagkat siya ay puspos ng Espiritu, matapang na tagapagsalita para sa ating Panginoon at unang martir. Sa Bagong Tipan po mga kapatid, ilang beses po, parang 13 beses po na binanggit na si Jesus po ay nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang pinakamaganda po sa lahat, mga kapatid, si Esteban po ang kauna-unahang tumanggap ng standing ovation mula sa ating Panginoon sapagkat siya ang pinarangalan po. No? Napakaganda. Naway mga kapatid, maging katulad po natin si Esteban na kahit anong bato o pagsubok ang ating pagdadaanan sa sanlibutan ito habang naghihintay tayo sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon, ay ituon po natin ang ating paningin sa ating tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa buhay ni Esteban. Tinuruan mo kami na ang tunay na tagumpay ay hindi ang mabuhay ng mahaba, kundi ang mabuhay ng tapat. Puspusin mo kami ng Espiritu at ang inyong salita. Turuan mo kaming magpatawad, gaya mo Panginoon. At pagdating ng oras, naway makita ka namin na nakatayo upang i-welcome kami sa langit na bayan. At sa oras po na ito, Panginoon, inalalapit ko din po si Ma'am Jo sa pangunguna niya sa stewardship lecture. Bigyan siya ng karunungan mula sa iyong kaitaasan upang ma-deliver po niya ng maayos at tulungan din po kami na mga tagapakinig na magkaroon po ng pagkaunawa. Maisabuhay po namin ito, Panginoong Diyos, at maibahagi din po sa aming kapwa. Ito po ang aming kahilingan sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Sister Jennifer, Amen sa inyo po napakagandang refleksyon. Pakipusuan po ninyo mga kapatid, kayo pong mga naririyan na nakapakinig doon po sa atin pong napakinggang babasahin mula po sa Jesus Wins. Pakipusuan po ninyo, mga minamahal mga kapatid. Happy God First Morning po sa inyo. Kayo po ay nandyan pa ba? Maraming salamat po sa inyo pong mga reaksyon. Sister Jennifer, kung inyo pong mamarapatin mamaya, ay nais ko po kayong isama sa atin pong Acts Prayer. At akin po muli kayong tatawagin po mamaya-maya po. Ano po? So ngayon pong umaga mga kapatid ay atin pong ipagpatuloy. Dako po tayo sa atin pong God First video. And then after po ng ating God First video ay darako na po tayo sa ating councils on stewardship na may pinamagatang marriage acceptable offering. Naka-mute po yata yung ating video, Brother Edmond. Okay, at Sorry po. Ulitin po. okay po. Okay po. Bigyan pansin o intensyon lang. Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Dating naninirahan ang reformistang si Martin Luther sa isang monasteryo sa Germany kung saan kasama niya sa silid ang isang malapit na kaibigan.
kapwa may parehas na paniniwala tungkol sa Kristiyanong pananampalataya at nagpapahayag ng maalab na pag-ibig para sa kapakanan ng katotohanan. Gayunpaman, samantalang nagpasyang makipagtunggali sa kapakanan ng reformasyon o pagbabago si Luther, mas ninais ng kanyang kaibigan manatili sa monasteryo, manalangin at mamagitan para sa kanya. Isang gabi, nanaginip ang kaibigan ni Luther. Nakita niya ang walang hangganang kabukirang parang hanggan sa abot tanaw na kaligiran. Handa na ang bukid para sa pag-aani. Nakita rin niya ang isang taong nagsisikap anihin ang lahat na produktong bunga sa kanyang ganang sarili na isang imposibleng gawain. Daglian niyang nakita ang mukha ng nag-iisang manggagawa, si Luther Martin mismo. Itinuro ng panaginip sa kanya ang isang dakilang katotohanan, mas magandang ihinto niya ang panalangin para sa kanyang kaibigan at magsimulang gumawa kasama niya. Ang pagpapasimula ang nagbibigay ng pagkakaiba ng aksyon sa intensyon, ng pagkilos sa kagustuhan. Maraming tao ang gumagawa ng pagpapasya sa katapusan ng bawat taon. Nagpapasyang magpasimula ang ilan ng regular na programang pisikal na aktibidad, ang iba ay nagpapasyang mag-ipon ng pera, ang iba ay nagpapasyang magbawas ng timbang. Dahil sa kakulangan ng pagkilos, sa katapusan ng bagong taon, ang mga pagpapasyang ito ay nagiging isa lang intensyon o kagustuhan. Subalit walang resolusyong kasing halaga ng ating espiritual na pamumuhay. Kailangan pasimulan ang ating taon na may mga pagbabago o pagtatatag ng prinsipyo ng katapatan at pagtatalaga sa Diyos. Kailangang nasa itaas ng ating listahan ang mga sumusunod na resolusyon. 1. Maglaan ng panahon sa bawat araw para sa personal na komunikasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ng leksyon sa paaralang Sabado at panalangin. 2. Magtipon araw-araw para sa maikling pampamilyang pagsamba sa pasimula at sa katapusan ng bawat araw. 3. Bawat linggo muling patatagin ang pagpapasya sa pag-iingat ng Sabbath mula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw. 4. Hanggat maaari, dumalo ng regular sa mga serbisyo ng iglesia na hindi pinahihintulutang palitan ng virtual na pakikipag-ugnayan ang personal na pakikipagtalastasan. 5. Panumbalikin ang inyong pagtatalaga sa katapatan ng pagbabalik ng ikapo at mga handog ng regular. Ang ikapo ay kailangang 10% ng lahat na kinita. At para sa handog, kailangang magtakda ng porsyento na dapat ibigay ng pareho batay sa lahat ng kinitang tinanggap. Panawagan, hilingin ang tulong ng Diyos na sa bawat araw na maisagawa ang mga resolusyon na isang realidad sa buong taon ng inyong buhay. Amen. Amen. Thank you so much po sa isang video na ating pong napanood. Okay, tayo po ay darako po sa ating pong next part ng ating pong programa ngayong umaga, mga kapatid. Ito po ang ating Councils on Stewardship. Ang ating pong tagapagpanguna dito ay ang ating pong butihing directress ng ating pong misyon, si Ma'am Josephine Soriano. Happy God First Morning, Ma'am. Happy God First Morning po. Yes. So, sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Happy God Sa iyo na po ang pagkakataon. First morning. Very much po. Thank you very much, Pastor Jomer. Sa ating mga kapatid, happy God First Morning po sa ating lahat. Ang ating pong reading ngayong umaga ay muli po ay sa ating pong Councils on Stewardship. Ito ay matatagpuan sa section 6, chapter 34, na pinamagatang Mary's Acceptable Offering. Ito po ay makikita din natin sa Luke
chapter 2, verse 22 to 24. At ito po ang sinasabi, Mary's acceptable offering. It is the heart service that makes the gift valuable. When the majesty of heaven became a babe and was entrusted to Mary, she did not have much to offer for the precious gift. She brought to the altar only 2 turtle doves, the offering appointed for the poor, but they were an acceptable sacrifice to the Lord. She could not present rare treasures such as the wise men of the East came to Bethlehem to lay before the Son of God. Yet the mother of Jesus was not rejected because of the smallness of her gift. It was the willingness of her heart that the Lord looked upon, and her love made the offering sweet. So God will accept our gift, however small, if it is the best we have and is offered from love to Him. The Review and Herald, December 9, 1890. So ganun lang po kaiksi ang ating babasahin ngayon sa ating Councils on Stewardship, mga kapatid. Ngunit kung ating pong damhin ang mensahe ng ating Panginoon sa atin ay talagang malawak ang mensahe nito sa atin bilang isang tagapaglingkod niya at bilang patuloy na gumagawa sa kanyang bukirin, no? Nakita ko po dito na the gift is measured by the heart, no? Si Mary ay alam po natin siya po ay una pinagkatiwalaan po siya ng ating Panginoon, no? Ng ating Diyos Ama na kung saan siya ang mag-conceive sa ating pong sa kay Jesus. At siya po ay isang malinis na babae, no? During that time. At hindi man siya nag-oppose o hindi man siya humindi nung siya ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, no? Sa kanyang Diyos anak. At lalong higit, nung siya na ay, nung ipinanganak na ang ating Panginoon, ay alam po natin ang kwento na marami pong inihandog sa kanya ang 3 wise men. Ngunit si Mary, no? Si Mary ay nanggaling siya sa mahirap. Hindi siya mayaman, no? At dumating yung pagkakataon na ang ating Panginoon ay dadalhin niya na sa templo. At siya po ay pag dinala mo ang iyong anak sa templo, kailangan mayroon kang dalading handog. So nang dalhin na niya si Jesus sa templo, ang tanging daladala lamang niya, no, sa ating nabasa ay 2 turtle doves. At itong handog na ito ay nakatakda pala ito na ito pala ang inihahandog para sa may hirap. Maraming mamahalin na natanggap, no? Tulad ng wise man na ibinigay sa kanya. At kung titingnan natin, napakaliit ng kanya pong handog at pinakita pa na pinaalala pa sa atin na ito ay para sa mga may hirap. Ngunit sa ating nabasa ay ang Diyos ay hindi tumitingin doon sa ating mga handog.
maliit man ito o malaki, no, mga kapatid. Minsan, naiisip natin, maliit lamang yung naiambag natin sa ating gawain, no? Pero hindi natin tinitingnan kung gaano ito kalaki, no? Dahil ito ang ating nakayanan at buong puso nating ipinagkakaloob sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung iyon ang ating titingnan, kung minsan nandoon din yung kaisipan na minsan hindi na ako maghahandog o di kaya minsan hindi na ako pupunta doon sa ganitong pag-gathering kasi maliit lang yung aking handog. Mga kapatid, hindi lamang po yung handog na offering ninyo, kundi yung ating pong mga talento, kung ano po ba yung ating makakaya na ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Na ipinakita niya dito na hindi siya tumitingin kung gaano man ang ating handog na ipagkaloob sa Kanya. Ang tinitingnan po ng ating Panginoon kung gaano po kalaki yung ating sakripisyo, no? At pagmamahal na kasama nito sa ating paghahandog, kasama yung ating sakripisyo, no? Ang mga halaga na ating mga binibigay, ating mga handog ay hindi lamang ito nakasalalay sa laki o dami nito, kundi sa uri ng ating paglilingkod. Dahil pinapahayag nito sa ating buong pusong pagbibigay, pinapahayag nito na ito yung aking sakripisyo. Dumadating na nakikita dito, kung naranasan nyo na ba mga kapatid, na yung ipagkakaloob mo ay kung minsan pagdating na sa puntong kailangan ko pang bumili ng pagkain, kailangan ko pang ibayaran yung aking tuition, no? Yung tuition ng aking mga anak, no? Pero nandoon na kailangan mong magbigay din sa Panginoon. Alam mo, kung nakahanda po tayo, no? Yung alam ko na pag tayo po ay mayroon nang natatanggap, mayroon na tayong ipinagkaloob ang Panginoon sa atin, talagang binabudget natin yan, lalo na yung ating mga nanay, no? Talagang ganun na lang yung ating budgeting natin. Kung minsan dumadating pa sa puntong, naranasan niyo na ba yun na nababawasan mo itong handog, kung minsan atubili pa tayo, no? Tubili pa tayo na ipagkaloob natin sa ating Panginoon. O minsan atubili tayo, maliit lang ito, ay kulang pa ito sa aking pangangailangan ngayon, no? May mga ganun pa tayong kaisipan, mga kapatid, maaring maliit, no, ang ating handog kumpara doon sa mga malalaki, kumpara doon sa iba. Dito ipinapakita, ipinaalala sa atin ng ating Panginoon, maliit man ang ating ibinibigay, basta iyon ay nanggagaling po ng buong puso po sa atin, taos puso po na nanggagaling po sa atin, at ang hangarin po natin ay ito ay ipagkaloob natin sa Panginoon dahil ito ay napakahalaga, lalo na sa gawain. Ito ay napakahalaga din po sa mata ng ating Panginoon, dahil siya po ay ang nakakaalam sa ating puso. Tulad ni Maria na naghandog po siya ng 2 turtle doves, no? Hindi man ito mamahalin, pero ito ay tinanggap ng ating Panginoon dahil ito ay buong puso at nagbibigay sa Kanya. At ito yung pinakamabuti, ito yung pinaka-the best na Kanya pong ibinigay sa ating Panginoon. Kaya ang buod nito ay tayo po ay magbibigay po ng sa ating buong puso. God is not impressed
by the amount, no? He is impressed by the sacrifice, no? Kaya ang sacrifice ni Mary ay naging acceptable po sa ating Panginoon. Siya ay yung example, no? Example ni Mary na bagamat siya'y dukha, ipinagkatiwalaan siya ng ating Panginoon na ipinagkaloob siya ang magdadala ng sa ating Panginoong Jesus. At hindi niya ito na kita na siya pala ay may pinakamahalagang role, no? Siya ay mabuting example dahil siya ay nagdala ng ating anak ng ating Panginoon at siya po ang pinagkatiwalaan nito. At meron siyang willingness, no? Willingness siya sa kanya pong mga ginagawa, sa kanya pong handog. So nang ipinagkatiwala nga ng ating Panginoon ang sanggol na si Jesus, siya man ay dukha, no? Wala man siyang may alay, wala mang mga kayamanan, pero ang pinakamahalaga po doon yung pagtanggap niya sa ating Panginoon. Kaya sinasabi sa ating nababasa na ang willingness ng ating puso, no, ang siyang tinitingnan ng ating Panginoon. Una po, yung sacrifice po na ating pong ipinagkaloob ay yun po ang inaccept ng ating Panginoon. Pangalawa po, yung ating pong willingness na ipagkaloob ang ating puso sa Kanya. So, hindi siya nagkaloob, hindi nagbigay si Mary dahil ito ay obligasyon, no? Kundi ito ay ipinagkaloob niya dahil mahal niya ang ating Panginoon. So, ang pag-ibig, no? Ang kanyang pag-ibig, ang katapatan, ang pagbibigay ng kanyang buong puso, no? Ang pagbibigay niya sa halaga doon sa handog na yon ay iyong ang tinanggap ng ating Panginoon. At ano pa yung sabi diyan? It was the willingness of her heart, no? Sa ating nabasa, that the Lord looked upon and her love make the offering sweet. Yun pala ang mangyayari sa ating mga kapatid, no? Kung yung willingness ng ating puso, yun ang nakikita ng Panginoon sa atin. At iyon ang nagpapatamis, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maaring maliit ang iyong handog financial, malaki naman ang iyong handog dito sa ating mga talento. No, marami tayong mga talento na ipinagkaloob sa atin. Kung tayo po ay may maraming oras, ay magagamit po tayo kung saan tatawagin po tayo sa ating mga visitation, gagamit po tayo o mga simpleng gawain lamang, no, na tayo po ay magagamit sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang nakikita ko dito, the greatest gift we can offer to God is a willingness and a surrendered heart. No? Yung ating sakripisyo, kasunod po yung ating willingness na ang ating puso ay isusurrender natin sa ating Panginoon. Just like Mary, no, mga kapatid. And pangatlo po dito, yung pagtanggap ng ating Panginoon sa mga handog ng ating si Mary, no?
tatanggapin ng Diyos ang ating handog, maliit man ito o malaki. Sabi natin kanina, ito ay dahil pinakamabuti at ito yung buong puso nating ibinigay. Kaya tinanggap ng ating Panginoon ang handog ng ni Mary dahil sa kanyang sakripisyo at sa kanyang buong puso na may pagmamahal at sa kanyang pag-aalay ng kanyang puso sa ating Panginoon. May isa akong iwanan sa inyo na isang story ng isang literature evangelist. Siya po ay araw-araw humahayo naman. Ngunit sabi niya nung nag-uusap kami, bakit parang kada araw ay halos isa lang ang aking nabibenta. Sabi niya, naiisip niya, bakit kaya ito lang yung aking nabibenta? Ito lang yung aking nagagawa. Pero nung kami ay nag-usap, sabi ko, ang pinaka-importante dyan ang iyong commitment sa ating Panginoon. Na ikaw ay gagawa, ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Pagpapalaing Kanya sa malaki, pagpapalaing ka man niya sa maliit. At patuloy siya na naglilingkod sa ating Panginoon. Lumipas ang mga panahon, ilang taon na. At patuloy siya na nagkakaloob ng ating mga aklat. Mayroon siyang nabigyan na kanya pong mga subscribers. At dumating ang panahon na ito ang kanyang subscribers nagtatanong na sa kanya pong nababasa, lalo na yung ating pong Steps to Christ, mga kapatid. Nagtatanong na siya, paano ba ang pagmamahal ng ating Panginoon? Hindi ko masyadong maintindihan. At dahil tayo naman po ay mga literature evangelist. So ang literature evangelist nagpaliwanag sa kanya hanggang sa dumating na sa puntong isinama niya na yung elder at ipinaliwanag na sa kanya yung nilalaman ng aklat. Dumating na sa punto na sila po ay nagba-Bible study na. Na-realize ng literature evangelist na kahit pala isang aklat yung naibahagi niya. Pero ito ay ginamit ng ating Panginoon na kung saan ay nabago, naintindihan ng isang subscribers at nabago ang buhay ng isang tao na nakabasa nito. Isang aklat lang ang kanya pong nabibenta araw-araw. Pero isang buhay naman po ang nabago, mga kapatid. Yung isang kaluluwa ang nadala sa paanan ng ating Panginoon dahil sa aklat na kanyang dinadala. So nakita niya na ganito pala ang bahagi niya. Ganito pala ang gawain niya. Ganito pala ang commitment niya sa Panginoon, na bagamat iisang aklat ang kanyang naihatid, isa namang kaluluwa ang kanya pong naidala sa paanan ng Panginoon, na pinagamit niya ang kanyang buong buhay, na kanyang itinalaga ang kanyang buong puso, anuman ang kanyang kakaharaping mga challenges sa kanya pong paghayo sa bukran ng ating Panginoon. Kaya minsan, hindi natin nakikita agad ang resulta ng ating maliit na gawain. Ngunit kapag ito, mga kapatid, ay iniaalay natin sa ating Panginoon, ay napakalaki po ang magiging resulta nito pag pinagpala po ng ating Panginoon.
ang ating literature evangelist na ito ay marami na pong kaluluwa na niahatid sa paanan ng ating Panginoon. At marami na rin po siyang mga pagpapala na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Hindi lamang sa mga aklat na kukonti, lalo po itong dumami. Lalo po siyang dumami ang kanya pong mga subscribers. Kaya mga kapatid, ang nakita ko dito na maliit man, no? Sabi nga, little is much when God is in it. Ang Panginoon ay nandoon, no? Pagkakaloob niya sa atin. Kaya mga kapatid, maaaring tayo ay iniisip natin hindi tayo mayaman, iniisip natin tayo ay walang magagawa o wala tayong resources na mapagpupuhanan ng ating mga ipagkakaloob sa ating Panginoon. Kasi minsan, pinahangad natin na pag ako ay nakapagtrabaho, magkakaloob ako ng ganito sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung oras lamang natin, no? Kung ano man, sabi nga sa ating, kung ano man ang nilalaman ng ating bulsa ay, at buong puso natin ipagkaloob sa Panginoon, yun ay nagiging matamis sa ating Panginoon. Kaya tulad ni Mary, nawa ay ang ating pagbibigay ay ibigay natin yung ating the best na ating kakayahan, no? At tayo po ay iaalay natin ito ng ating buong puso. Sakripisyo natin, no? Ang ating mga oras, talento at lakas, no? Kasama po ito. Ito ay nagiging acceptable offering sa harapan ng ating Panginoon. Hindi niya hinahanap ang pinakamalaking handog. Hindi niya po, mga kapatid, hinahanap ang mga marami nating dapat na handog sa Kanya. Ang hinahanap po ng ating Panginoon ay yung puso na mayroon po tayong pagmamahal. Yung puso natin na nagsasabing, Lord, this is my very best and I offer it to you. Kaya mga kapatid, nawa ay maiksi lamang yung ating napag-aralan. Alam na po natin ito at nawa ay magiging isang mabuting halimbawa, magiging gabay natin ito lalo na sa patuloy na paglilingkod natin sa ating Panginoon, na kung ang mga pinagkatiwala niya sa ating mga talento, pag pinagkatiwala niya sa ating mga kayamanan, ang pinagkatiwala niya sa ating mga tinatangkilik dito sa mundong ito, ay atin din pong ibabalik sa Kanya ng may sakripisyo, ng may pagmamahal, at ito po ay nagiging acceptable po sa harapan ng ating Panginoon. Happy God First Morning po, mga kapatid. Amen. 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 Thank you so much, Ma'am Josephine. Happy God First Morning. Purihin po natin ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito. At mga minamahal na mga kapatid, ay nais ko pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo pong pakikibahagi sa ating pong God First Morning program na ito ngayong umaga. At tayo po ay darako na sa ating pong Acts Prayer, sa ating pong United Prayer ngayon pong umagang ito. At dito po sa ating pong prayer time pong ito, ay muli ko pong tawagin si Sister Jennifer. Sister Jennifer, nandyan pa po ba kayo? Yes, Pastor. Akin po kayong inaanyayahan na pangunahan niyo po ang ating adoration at ang ating pong confession. At doon po sa Thanksgiving at saka sa supplication ay si Pastor Dan Harapa. Pastor Dan? Hello, Pastor Dan? Ano ulit yun? Sa kuan po kayo. Thanksgiving and supplication ay kayo po ang siyang mangunguna sa ating pong pananalangin. Sige. Okay, so mga minamahal na mga kapatid,
tayo po muna ay darako sa atin pong silent prayer. And then after the silent prayer po mga kapatid, ang atin pong Acts prayer ay susunod na po sa atin pong pananalangin. Akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay mataimtim, na yumuko, pumikit at manalangin sa ating pong mga kinalalagyan sa tagpo po ito ng ating pong programa. Tayo po ay manalangin. Sister Jennifer. Let's pray po. Ama naming Diyos, na ang tahanan mo nasa mga langit, niluluwalhati kita ngayong umagang ito. Ikaw po ang Diyos naming dakila, wala pong katulad, walang hanggan. Sinasamba po namin ang inyong dakilang pangalan dahil sa biyaya mo, Panginoon. Ikaw ang manlilikha ng langit at lupa. Ikaw ang aming pastol, ang aming kanlungan, ang aming kaligtasan. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, parangal at pagsamba, Ama. At sa umaga din pong ito, Amang Diyos, ay lumalapit po kami sa inyo upang patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Aminado po kami, Panginoon, na kami po ay nag-iisip ng hindi maganda, nagsasalita ng hindi maganda sa aming kapwa, and din po ay nakakagawa kami ng hindi mabuti. Panginoon, patawarin mo po kami sa marumi naming mga gawa. Hugasan mo po kami ng iyong dugo. Linisin mo kami, Panginoong Diyos. Pinaniniwalaan po namin, Panginoon, ang nakasulat sa 1 John 1:9, hindi mo kami alipin ng kasalanan ito, sapagkat pinalaya mo na kami. Turuan mo po kami na lumakad sa kabanalan mula ngayon. Punuin mo po kami ng iyong banal na espiritu para sa lakas at sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po, Ama, sa walang kondisyong pagmamahal mo sa amin. Sa pagpapatuloy po, Ama naming Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa buhay at lakas na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buhay na kung saan ay naman ay hindi kami karapat-dapat, ngunit kayo po, ang inyo pong biyaya at habag ay sapat sa amin na kami po ay nakagising po sa araw na ito. Salamat po sa buhay. Narito, Panginoon, nais po namin kayong pinapasalamatan din po sa magandang signal na inyo pong pinagkaloob sa amin, at salamat din po, Panginoon, sa mga blessings, sa hangin na libre na aming nilalanghap sa araw na ito. Salamat po sa kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok ay nagkaroon kami ng kapanatagan dahil alam namin na kayo po ay kasama namin. Narito, Panginoon, akin pong
babasahin ang amin pong mga kahilingan. Dinadalangin ko, Panginoon, si Pastor Jomer Clerigo kasama na kanya pong misis. Nabahin po sila, Pastor John Barredo, kanya pong buong pamilya. Ako, Panginoong Diyos, ay tuloy silang gabayan. Sister Jennifer Racadio, si Ma'am Josephine Soriano, o Panginoon, lahat po ng mga nabanggit na po, Panginoon, ay gabayan po ang kanila pong pamilya, pagkalooban na kanila po nawang mga ngailangan sa araw-araw, at dalangin ko rin po, Panginoon, na kanila pong mga ginagampan ng mga tungkulin ay bigyan sila ng karunungan na ng makalangit, kanila po itong magampanan ng maayos. Mayroon silang mga pagsubok na pinagdadaanan, kayo na po bahala sa kanila, Panginoon. Bigyan po sila ng lakas na magtagumpay. Akin pong nadalangin, Panginoon, ng amin pong God First Morning and Mission at Evening, nawa po ito naway mag-akay po sa aming lahat na mas lalo kami mapalapit sa inyo. Ganun din po, Panginoon, ng amin pong CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder, na po, Panginoon, ay mas marami pa po nawa ang mag-commit upang ito, Panginoon, ay amin na pong maitayo sooner. At ganun din po ang amin pong gaganaping training sa July 17 to 19, ang Disaster Church Training of Trainers. Na po, Panginoon, ay magabayan niyo po nawa ang programang ito, Panginoon. Sa Bulawin Church, an AWR Evangelism and Medical Mission sa June 28 to July 4. O, Panginoon, ihanda niyo po ang lugar na yon para sa pagtanggap ng mga tao sa medical mission at ganun po sa pagtanggap ng gospel. Gabayan po ang team na mangungundon, Panginoon. Ang revival meeting po sa Malolos sa June 20 to 26, o Panginoong Diyos, ay po ito ay mag-akay sa kanila sa pinakamatapat na paglilingkod at pagpalain pong lahat ng mga mangunguna. I Will Grow launching an orientation sa July 12 sa Balibago International Church. O Panginoon, ay handa niyo po ang mga delegates na dadalo po dito, Panginoon, at nawa po ay mga churches makapagpadala po ng mga delegates. Narito po, Panginoon, aking pong babanggitin ang may mga concerns patungkol po sa kalusugan, kagalingan, spiritual na kalakasan. Si Sister kapatid na Elijah Manalos, Lori La Chica, si Pastor Ray Letran, Cherry De La Cruz, Wilfredo Nipomosino, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Crisanta Valdez, Rain Lanuza, Aurea Galang, Ernesto Mercado Jr. Panginoon, nawa po, hindi ko po alam, Panginoon, kung ano pong parte ng kanila pong mga concerns, kalusugan man, kagalingan, o spiritual strength. Pero akin pong nilapit sila lahat sa inyo, Panginoon, nawa po ay kung ano man po ang kanila pong pinagdadaanan, ay dalawin niyo po sila sa araw na ito, Panginoon, at bigyan po sila ng lakas, kagalingan, at comfort. Nawa po ay ipuin sila ng inyo pong mapagpalang kamay. Gabayan sila, Panginoon, sa kanila pong mga lakad. Ganun po, Panginoon, kapatid na Danica Nazar, Melissa Indactivo Garcia, Dori Domingo, Marjun Paule, Emerson Farcon, Estrella Tradyo, Charlie Manukay, Lita Lesis, June Lesis, Delia Sabino, Haven Ventorayo,
at si kapatid na Joseph Buenafe. Panginoon, akin din pong nilalapit itong mga kapatid na ito. Ulitin ko po, kayo pong nakakaalam na kanila pong pinagdadaanan, either kalusugan, kagalingan, o spiritual strength. O Panginoong Diyos ay dalawin niyo po sila sa araw na ito. Iparamdam niyo po ang inyo pong presensya, iparamdam niyo po ang inyo pong pag-ibig sa kanila. Hipuin po ang kanila pong mga kahinaan, kanila pong mga karamdaman kung meron man. Lord, marami pa pong mga hindi nakasulat. Ngunit Panginoon, alam niyo naman po ang aming pong mga kahilingan. Sa lahat po ng buong CLPM, pamunuan, hanggang sa amin pong mga miyembro sa local churches. Panginoon, akayin po nawa kami. Gabayan kami sa amin pong paglilingkod sa inyo. At nawa po, matapos na po itong gawain na pinagkaloob niyo sa amin, kayo po ay babalik na upang kami po ay makauwi na po doon sa langit na bayan, kung saan ay hindi lamang namin makamit ang buhay na walang hanggan, kundi amin pong makapiling na po ang amin pong Panginoong Hesus na nagligtas sa amin 2,000 years ago. Akin pong tatapusin ang panalangin sa umagang ito, Panginoon, na mayroon pong pag-asa at kapanatagan at kaligayahan na inyo po itong diringgin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen.
mission statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision, every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. We got first morning po. Happy God first morning po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Purit walhati sa Kanya'y itaas. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakilang o Diyos, na muli sa umaga pong ito ang iyong pakikisama ay aming pong naranasan. Ikaw ang siyang Panginoon na pinakamabuti po sa lahat. Maraming salamat na sa buhay ni Mary ay niremind niyo po kami na
ang aming pong pagkakaloob ay inyo pong tatanggapin. Maliit man ito o malaki. Dahil ito po ay nanggagaling po sa aming mga puso. Dakilang Diyos, aming pong sinasamo sa inyo na patuloy nyo nawa kami bigyan ng pusong mapagpakumbaba na handa po kaming sumunod at kusang loob na magbigay sa aming pong pinakamabuti para po sa inyo. Patawarin niyo po kami na kung minsan ay nakafocus po kami doon sa mga pagbibigay po na wala kami, kundi ang rather than what we can offer po sa inyo po, Panginoon. Tulungan mo kami na gamitin namin ang aming mga oras, talento, aming mga lakas at mga pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin upang maisulong po ang inyong gawain. Pagpalain niyo po, dakilang Diyos, ang lahat na andarito po sa platform po namin, Panginoon. Maging ang mga sumusubaybay po sa amin sa Facebook, sa YouTube, patuloy nawa na pagpalain niyo po na mas marami pa pong makikinig, mas marami pong mapaabutan ng inyong pabalita. Gamitin niyo po kami sa kapamaraanan na kung saan ay ang lahat ng itong mga talento namin ay aming pong magamit. At patuloy na pagpalain ang bawat tahanan na kinakatawanan ng bawat isa po sa amin, ang pagtatapat, ang siyang patuloy na maghari at lalong higit, Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong replika ang siyang makita po sa aming mga buhay. Nang sa ganun, ikaw ang siyang makita sa amin sa bawat po naming makakasalamuha, sa bawat po naming pakikipag-usap, ang iyong buhay ang siyang patuloy na makita at ang iyong pangalan ang siyang maitaas. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy din na pagpapatawad sa aming makasalanang likas at patuloy na pagtanggap po sa amin na inaari niyo po kaming ganap na inyo pong anak. At patuloy po nawa na kami po ay inyong pagpalain sa lahat ng aming mga gagawin. Sa maghapon po na ito, ang iba po sa amin ay pupunta sa mga schools, ang aming pong mga guro, nawa pagpalain niyo po sila, ang iba yung karunungan, ang siya ninyong ipagkaloob sa kanila na sila po ay patuloy na naglilingkod, nagtuturo sa mga kabataan na ang pinakamahalaga ay nailalapit po ang mga kabataan na ito sa inyong banal na paanan. Ang mga mag-uopisina, ingatan sa daan, ang mga lahat ng mga magtatrabaho, kayo ang siyang patuloy na mag-ingat, maluwalhating makarating sa kanila pong mga kanya-kanyang destinasyon, sa kanya-kanyang opisina, saan mang trabaho ang meron po sila. Maraming salamat po na ang platform na ito ginagamit nyo upang ang lahat ng inyong mga lingkod ay magsama-sama, magpapalakasan sa bawat isa at mag-aral ng inyong banal na salita. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin, inaasahan po na amin na pong tatanggapin dahil hinihiling po namin ito, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Muli Maraming salamat po, mga kapatid. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Happy God First Morning. Salamat po. John, Po, ingat po ang lahat. ating pong pamunuan. Salamat pong muli, Pastor Jomer, sa inyong pangunguna. Salamat po, Ma'am Josephine, sa inyong pong
pagtatalakay. Thank you At po, sa lahat po ng ating pong mga kapatid, Sis Jen. salamat po sa inyong patuloy ng pagtatalaga. Salamat din po Sir Edmond and Sir Melvin sa ating pong pangunguna sa media team. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid sa ngalan po ng Central Luzon Province at sa magiting na pangunguna ng Pangulo Pastor J.S. Tabildo. Patuloy po tayong magtatalaga, patuloy po tayong maglingkod mga kapatid. Salamat po and God bless us all. Thank you po. Pastor Jun. Sponsor. Good morning, Jairel. Good morning, Ma'am Jo. Po. Mga brother lang po kami ni Brother Edmond, hindi po sir. Brother lang po. Sir and brother. Good morning po, Ma'am Jo. Ingat po kayo. philosopher. Po, Brother Melvin. Po kayo. Good morning po, Brother Edmond. Sige lang. Good morning. Bye-bye. Salamat, Good Ma'am. morning. Jairel. Good morning. May pasok pa. Salamat Good po. morning po, Brother Melvin. God bless everyone. Bye-bye. Sabay po. Bilang na ba? Jairel, bilang. Irma. God bless po everyone. Dala po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye. Bye.